Hello everyone, good evening. Welcome to my channel again, our vlog, my life after I lost my only child, my baby, Rayleigh Jean. It's been 2 years and 6 months now since I lost my daughter, so it's getting tough. Akala ko noon madali lang habang tumatagal, but actually is like parang kahapon lang, parang wala namang na-change sa aming pakiramdam, up and down pa rin, the same thing. So I know ito naman na talaga yung magiging buhay namin, kaya we cannot do anything. Anyway, today is Thursday. Kind of busy today, but I was surprised because yesterday I have only one client for today, but cancel this morning, then a lot of call, and so ganun pa rin actually ano pa rin, okay pa rin. And then tomorrow I'm going to be very busy. Okay lang, I cannot complain. That's very good kasi we have to work, we have to keep going. So anyway, today is Thursday. Like I said, it's 7 o'clock in the evening, 7:15, October 10, and is like 60s na lang ngayon. Malamig na kami, 50s in the morning, so okay lang kasi right now talagang na-disaster na naman sila ng hurricane landfall last night. Kaya I have a sister-in-law there, but according to them, okay naman daw sila. So that's good naman lahat. So maraming nasirang property, so nakakaawa naman yung mga taong nasasalanta. Katulad din dyan sa atin, I know marami ring nasasalantang mga bagyo-bagyo dahil ang bagyo ngayon para bang hindi na natin ma-predict kung kailan sila. Wala na yung katulad ng dati na panahon. Ngayon is like bigla-biglaan na lang, you know. Kaya you have to enjoy every moment, every day. You don't know what's gonna happen for tomorrow. So tapos na lahat ng mga bakasyon, natambakan ako ng trabaho kasi ay you know, days sa work ko, so I have to keep up with my clients kasi it's almost end of this month na, so we have to prepare for another bayaran. Kaya you know, like I said, my work is I didn't get paid for my vacation, so I have no choice but to, you know, sure that, you know, cover up lahat. So, okay naman, I was able to make it, but natambakan ako ng mga videos, kaya pasensya na kayo. Most of my na-upload ko is all about our vacation, but at least I didn't miss anything. Talagang nakita nyo, parang kasama nyo lang akong nagta-travel. Hindi pa ako masyadong expert mag-vlog, but I was able to take a video and the photos for our adventure. So, okay lang. So, anyway, like I said, winter is coming, 7 o'clock, pero madilim na. Kaya, malapit na naman ang mga lamig-lamig na very depressing, but okay lang kasi we can handle naman. So talagang ang panahon, paano kung sa Pilipinas yung weather dito, di kawawa naman yung mga tao, tapos kung wala ka namang trabaho to provide for your bills like your utilities, di pa paano na. Kaya yung mga nakikita ko nga dyan, yung mga taong nahirapan sila magbayad ng mga utilities nila, like especially the electric, talagang electric dyan, at saka yung even the gas, talagang it's so sad. I don't know how you guys survived price. Kaya pero dito rin actually it's so sad because ang gas namin dito is almost like $4 a gallon. Gallon yan, it's not liter. So baka mahal din, kaya pare-pareho lang, but like I said,
dito may trabaho kami, kahit papano we can provide yung mga utilities. Pero diyan, I don't know sa mga iba, but we survive. Ganun. Ang kagandahan lang naman sa atin diyan, like for example, right now, ang dami-dami ng gera, di ba, nakakatakot na. We don't know what's gonna happen sa buong mundo. But pag tinitingnan ko yung life dito at saka life diyan, in case na mangyari yung mga bagay na yan, parang sa atin magsusurvive tayo eh. Para bang mahirap, hindi madali talaga ang gera. Nakita ko yung kita nyo naman yung mga gera sa ibang bansa, nakakaawa sila. Ang daming namamatay, ang daming naaapektuhan, gutom. Yun yung mahirap, yung magutom ka eh. Sa atin, kahit papano, may mapagtataniman ka. But syempre, kung nagkakagulo naman, paano ka pa magtatanim? But like I said, magsusurvive ka sa atin sa weather, sa food, maraming source. Dito, mawalan lang ng ilaw, mamamatay na kami lahat. Kaya, especially winter time or summertime, mamamatay pa rin kami kasi extreme ang weather namin dito. So, yun naman ang mahirap. Kaya, kung minsan, sasabihin natin, parang even lang lahat. Yung mga wala sa inyo, andito. At yung walang kami dito, andyan din sa inyo. So, ganun lang, parang buhay lang. Perfect. Katulad namin, actually ako, tingnan nyo naman, remember when was in high school, meron akong 4 kaming magkakaibigan. Magkakaibigan ay, like I said, 4 kami. Actually, ako yung titingnan mo, pinakawalang pag-asa kasi kaming lahat. Ako talaga yung pinakamahirap. But anyway, nung nagkita-kita kami, nag-reunite ulit kami during nagkaroon ng Facebook, nagkita-kita kami, and then nagkakaroon ng communication. Sinasabi nila na yung 4 naming grupo, kaming 4 na grupo, 3 sila, sinasabi nila na hindi sila lucky, mas maswerte daw ako kasi andyan yung asawa ko, may asawa ko, may anak ako, sabi nila. Pero look, hindi natin pwedeng i-compare yung buhay natin sa kahit na sino kasi tingnan mo silang kaming 4. Yung mga asawa nila, hindi nila nakip. Nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng third party, tas namatayan, katulad ko. Pero nung things happen to me, kaya sabi ko sa kanila nung kausap ko tong isang friend ko, sabi ko, look, sabi nyo noon, ako yung pinakaswerte kasi may asawa ko, andyan yung asawa ko, nakip ko, pero now that thing happened, sinabi ko sa kanila, nakip ko nga yung asawa ko, pero yung anak ko, hindi ko siya nakip. Samantalang kayo, kako nakip niyo yung mga anak nyo, andyan lang sa inyo. Pero it's so sad, diba? Na, wala talagang perfect. Kaya, hindi tayo pwedeng mag-compare to anyone ng buhay natin kasi like I said, walang perfect. So, yung meron sila, wala ako. Yung wala ako, yun ang meron nila. Kaya, wala, hindi tayo pwedeng magreklamo kasi pare-pareho tayong merong pinagdadaanan. Kaya, yun na lang talaga. Kaya ako, yun na yung ginagawa ko, nilalagay ko sa isip ko. Anyway, andito na naman yung nasa point na naman ako ngayon ng yung aking situation at this time is talagang ang tulog sa akin is my big problem kasi ang gabi is very quiet. Kahit nagtulog na ako, ginigising pa rin ako ng brain ko. Kaya ang hirap-hirap ko, ang sakit-sakit ng ulo ko dahil ako na kasing uminom ng mga gamot na para makapagpahinga sana yung utak ko. Kaya lang, wala akong choice kasi lalo na pag ilang araw na akong hindi natutulog. Kasi pag hindi ako nakatulog, talagang kahit anong gawin ko, hindi talaga magdamag akong gising hanggang umaga. Kasi minsan nakakatulog ako mga 5 o'clock, 6 o'clock in the morning. And then I have no choice but to get up before 8 o'clock. Kaya hirap na hirap ako kasi kailangan ko pang mag-exercise. Actually, dati ang work ko start from 8:30, 9 o'clock. Ngayon, hindi ko na kaya. 10 o'clock na ako lagi nag-i-start kasi I can't get up in the morning kasi wala nga akong tulog. Halos gabi-gabi.
na lang masakit yung ulo ko. Pero alam ko namang normal lang ito. Ito yung mga part ng pinagdadaanan namin. Actually, may pinapakinggan ako ngayong podcast. Psychologist ito since psychologist siya. Tapos, ina-explain niya yung about anxiety and depression. Talagang you cannot control ang mga about depression. Kaya ako, alam ko naman na may depression ako. Kasi syempre naman, paano ka namang hindi madidepress kung ang brain mo halo-halo ang nasa utak mo. Talagang I cannot avoid that. Talagang may episode na ako. There's a time na talagang I have to cry. Kaya ang ginagawa ko na lang, sometimes, pag di na talaga ako makatulog, minsan nag-yoga ako kahit madilim, or kaya kung minsan nakikinig ako ng mga podcast kasi ayoko namang makinig ng music kasi ang music sa akin is very sad. Kaya music for me, I love music honestly, but hindi ko nga kaya lalo na sa gabi. Lalo na yung mga sleeping, yung music na meditation, hindi ko kaya yun too much yun, parang pinapatay ako nun sa hirap. Kaya nakikinig na lang ako ng mga podcast na makakatulong sa sarili ko. Kaso, imbis na makatulog ako, hindi naman din ako lalo nakakatulog, but at least nadadivert ko yung utak ko. Kahit hindi ako tulog, hindi ako isip ng isip kasi may pinapakinggan ako. Kaya alam nyo, hindi talaga maayos itong pakiramdam na ito, pero look at me, I keep fighting. Kaya sa mga taong katulad ng nararamdaman namin, ako sa gabi, keep going lang kasi lalo na minsan pag gabi, andyan yung sumasakit yung dibdib ko, andyan yung sumasakit yung tiyan ko, ang dami-daming masakit, yung mga buto-buto ko pa ako na bigla na lang parang feeling ko hindi nagsucirculate yung mga blood ko. Pero alam ko namang that's only a part of my depression. Tsaka yan nga, para na akong may insomnia na ako kasi imaginein mo, hindi talaga straight. Katulad kagabi, straight ako, wala akong tulog. Nag-yoga ako ng 4 o'clock in the morning. I'm trying to sleep like 5 o'clock. And then, magigising yung husband ko ng 5:30, gising na ako. Paidlip-idlip, tapos pag-aalis siya ng 6:30, 6:45. Wala na, hindi na ako makatulog kahit anong gawin ko. Kaya, saan ko kukunin yung lakas ko? Kaya, alam nyo, talagang last video ko, pinag-uusapan natin about the retirement. Kasi, kailangan na naming pag-aralan, pag-isipan ng maraming beses kung ano talaga ang the best naming gawin. Kasi kung Pilipinas nga, ayoko naman uuwi ng matanda na ako. Ayoko naman kasi alam kong maraming adjustment. Like yung weather, number 1, yung to deal with the people. Bagay, madali lang naman yun, easy lang naman yun. Pero yung pag-adapt namin sa lahat-lahat ng body namin, talagang kailangan mong at least yung malakas-lakas pa yung resistensya namin. Kaya kasi nga naman, lalo na ako, tingnan nyo ako dito, 7, kung di kami lalabas ng weekend, hindi na ako nakalabas ng bahay, honestly. Hindi ko nakikita sa labas, hindi ko na-feel kung anong weather outside. Andito lang ako the whole time kasi I'm busy with my client. I'm busy with my house chores. Kaya talagang kung hindi namin pipilitin lumabas, talagang mabubuang na ako dito sa bahay. Pero I've been doing this since when my daughter was a little, kasi I decided to stay home, mag-work from home since my daughter in school, yung nag-start siya mag-full-time sa school. So, talagang kung hindi ka pangbahay na tao, hindi mo ma-handle ang situation na ganito. But I did. I was able to survive until now. Kahit na sobrang lungkot, nagsusurvive kami. So anyway, ayan yung picture ng anak ko. Dalawa yung picture ng anak ko dito. Ito yung sa other side. Yan. Ay, ano ba yan? Kikita nyo ba? Ayan siya. Yan ang baby ko. Andun may ilaw. Meron siyang candle doon.
Ako naman, ito, andito yung isa namang yung picture. Yan yung mga kinakausap ko lagi. Siya yung kinakausap ko umaga habang pag-aakyat ako dito ako sa second floor eh. Siya yung kinakausap ko everyday, morning at saka paggabi, pagkatapos ko nang magtrabaho. Siya lagi yung nakakausap ko dito. So, ayun lang, ganun lang ang buhay ko na. Malungkot. Minsan natutulog ako, nagugulat ako yung naalimpungatan ako. Kala ko katabi ko yung anak ko. Nafe-feel ko yung mararamdaman ko na may something sa tabi ko. Bigla na lang may parang naramdaman kong lumubog dun sa bed na akala ko tuloy yung anak ko. Laging ganun ako eh. Kaya minsan tulog na ako talagang magigising ako uli dahil yun lagi ang nasa isip ko. Kaya every time I open my eyes, talagang I have no choice. Talagang sisiksik ang anak ko sa utak ko. Pero ito talaga yung buhay namin. Ang hirap-hirap, honestly. Alam nyo, 5 years na akong nagsasuffer actually since my daughter went to New York hanggang ngayon. Talagang parang since she moved to New York until now, noon pa lang, andito pa siya. Umiiyak na ako talaga. Iyak ako ng iyak kasi namimiss ko yung anak ko. Kasi alam ko namang napakahirap pati nyo kasi COVID yun eh. Para bang anytime may mangyayari sa either one sa aming tatlo, you know. Kaya ang hirap talaga. Talagang 5 taon na akong nagsasuffer until now. Mas worse lang nung almost 3 years na siya doon sa may New York. Kaya alam nyo, ako na overwhelmed na naman ako. Iyak na naman ako. Kaya stop ko na lang muna, okay? So next time na lang uli kasi bumibigat na naman yung dibdib ko. Parang puputok na naman yung pakiramdam ko. Kaya ayoko naman yung lagi nyo ako nakikita nahihirapan kasi ganito lang ako, I release and then that's it. I will survive again. Okay, so till next again, I have to divert my emotion and I would like to say thank you to everyone, to all my subscribers. Maraming salamat sa panonood nyo ng video ko kahit papano. At saka may mga bago pa rin akong subscriber kahit papano. Tumataas ng konti yung mga subscriber ko at saka marami na akong views. So, I am so happy and I am so glad na tinatangkilik ako ng mga tao na I'm pretty sure na kahit papano mayroon maliligaw dito na makakatulong din ako sa inyo sa mga pinagdadaanan. Lalo na ngayon, fighting with the depression is not easy. So anyway, thank you for everything. Thanks for watching and thanks for the likes and please comment. May pa-isa-isa na rin akong comments sa inyo kahit papano, 'di ba? So okay 'yon. Comments below. Pakipag-engage din kayo sa akin and I will try to answer as soon as I have chance. Kasi from time to time nasisilip ko naman yung content ko, yung YouTube ko. Okay, so thank you again and hope to see you again next time. Take care everyone and God bless us all. Bye.